Salamat po sa mga pamalakpak. Ikatlong wika ng Panginoong Hesus. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sa tabi nito, kanya pong sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi naman ng alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. 1 Kabanata 11, talata 26 hanggang 27. Mother and son relationship is one rare, unique, deep, and extraordinary family relationship. Ang pag-ibig po ng isang ina sa kanyang anak ay nagsisimula sa oras ng paglilihi. Tamang pangangalaga sa loob ng 8 hanggang 9 months o 8 hanggang 9 na buwan. Hanggang sa pagluwal ng sanggol, ang pag-aaruga, pagmamalasakit, at walang kapantay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay nagpapatuloy hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang ikatlong wika ni Jesus ay pananalita patungkol o tumatalakay sa pag-ibig, sa pagmamalasakit, at pagkalinga ng anak sa kanyang ina. Gayon din naman nakapaloob din ang pag-ibig at malasakit na ito ng isang ina sa kanya namang anak. Mga kapatid, dito nag-iwan ng isang magandang halimbawa ang Panginoong Hesus na kung paano tayo maging mapagkalinga o mapagmalasakit sa ating mga magulang. Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay nagdudulot sa atin ng pagbabago, changes sa ating buhay, mula ulo hanggang paa, pinabago tayo, mula sa ating kaibuturuan ng ating puso, ating kaisipan, binabago tayo ng ebanghelyo ng Panginoon. Bilang asawa na lalaki o babae, bilang mga anak, at masasabi din po natin, ito ay kapangyarihan ng Panginoon o kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang para makamit natin ang kaligtasan, ngunit para din magkaroon ng ganap na pagbabago ang isang tao sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, at tuluyan din masilayan ang pagbabagong ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sa pagkakataong ito, binigyan tayo ni Jesus ng tagubilin kung paano maging mapagkalinga, paano maging makapagmahal na anak sa ating mga magulang. May mahalagang bagay tayong makikita at kapupulutan din ng aral sa ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus o ikatlong pananalita ng Panginoong Hesus. Una, ang Panginoon ay nagwika sa kanyang minamahal alagad. Ang sabi niya, "Narito ang iyong ina." Mga kapatid, dito po matutunghayan natin si Jesus bilang isang halimbawa ng isang nagmamalasakit at mapagmahal na anak sa kanyang ina. Jesus Christ is the best example of caring and loving son to his mother. Jesus, seeing Mary in deep agony, entrusted his mother to the care of his beloved disciple. Tinagubili ng Panginoong Hesus ang kanyang ina na si Maria sa kanyang minamahal na alagad na si Apostol Juan. At tumugon naman ng disipulo, si Maria ay kanyang kinupkop mula noong araw ding yon at pinatira sa kanyang tahanan.
Kahit na dumaranas ng pasakit ang Panginoong Hesus na mga oras na yon, hindi ito naging balakid upang maipadaman niya ang pagmamahal, ang pagmamalasakit at ang pagkalinga sa kanyang minamahal sa buhay. Sa tabbong ito, mga kapatid, namasdan ni Jesus ang kanyang ina ay nagdurusa, tumatangis at nanlulumo sa kanyang sinapit na parusa o torture sa kamay ng mga sundalong Romano. Gayun din naman si Jesus ay nagmalasakit din sa kanyang alagad. Ito din marahil yung pagkakataon ng alagad upang mapatunayan o maipakita niya ang kanya namang pagmamahal kay Jesus bilang kanilang leader o master. This disciple of him can prove his love for him by taking good care of Jesus' mother. Isin ni Jesus na may titingin o kakalinga sa kanyang ina sa oras ng kanyang paglisan. Mula sa pagkakadakip, pagpaparusa at hanggang doon sa krus ng Kalbaryo ipinakong ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ang kanyang ina ay hindi umalis sa kanyang tabi. Dinamayan sa nito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Halos lahat ng mga disciples o disipulo o mga alagad ng Panginoong Hesus maliban kay San Juan, lahat sila ay nagtago. Lahat sila ay tumakas sa takot na sa liman ay parurusahan. Subalit, ang kanyang ina ay nanatili sa kanyang tabi hanggang siya ay damayan sa mga kalunos-lunos na kaganapan na tinamo niya sa kamay ng mga sundalong Romano. Ito yung unang bagay. Pangalawang bagay, matutunghayan natin yung ibang klase ng pagmamahal. Ibang klaseng pagmamahal na pinakita ni Jesus sa kanyang mahal sa buhay. This will be considered an affectionate o yung tinatawag natin no, mutual love. Affectionate love o mutual love. Alam ng Panginoong Hesus na siya ay lilisan na. Alam ng Panginoong Hesus ay siya ay mamamatay. At may iiwan niya yung ugnayang pantao dito sa mundo sa oras ng kanyang paglisan. Kaya ang Panginoong Hesus bago siya mamatay ay nais niya ang kanyang iiwan o ang kanyang ina ay nasa maayos na kalagayan. Kaya ang tagubilin niya sa kanyang minamahal alagad na kanyang pinagkakatiwalaan, arugain, kalingain ang kanyang ina. Sa kanyang salita, nais makita ni Jesus na ang kanyang ina ay nasa mabuting pangangalaga sa oras ng kanyang paglisan. Si Apostol Juan ay tumayong anak at gumanap ng kanyang maiiwan na ugnayang pantao dito sa mundo na hindi niya magagampanan sa oras na siya'y lilisan dito sa mundo o mamamatay na. Mula noon sa mga oras na yaon, ang kanyang alagad ay nabuhay naman na bilang anak na may isang ina na dapat niyang kalingain at arugain. At ang kanyang ina ay mamumuhay na isang ina na halos hindi naman nawala ng anak sapagkat nasambit ni Jesus, "Babae, narito ang iyong anak." Mga kapatid, matutunghayan natin sa ikatlong wika ni Jesus ang kamanghamanghang pag-ibig, kamanghang pagmamalasakit ng isang relasyong pangpamilya. Ang mensaheng iniwan o iiwan sa atin ay titimo sa bawat puso ng bawat dito nakikinig dito sa
ating bahay-sambahan na to. Bawat puso, titimo ang mensaheng ito ng pagmamahalan, mensahe ng pagmamalasakitan ng bawat miyembro ng isang pamilya. Nawa mga kapatid, manatili sa ating pamilya ang pagmamahalan, pagmamalasakitan, pagkakaisa na tinugubilin ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Kolosas, Kabanata 3, talata 20 hanggang 21, mga anak, sundin niyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag niyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, baka masiraan sila ng loob. Kolosas, Kabanata 3, talata 20 hanggang 21. Sa panghuli po, a great family of love and care expressed from relationship to another relationship and to another relationship. Ito po yung mensahe. From Mary to Jesus, Jesus to Mary, and John to Mary. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless po sa atin.